Saan ka ba siya? 14 years mo, lumingan sa yung pag-ihawi. Masita. Kaya ito medyo ni. 46. Ipinakita sa amin ni Nanay Lauriana ang mga litrato ng kanyang mga anak at na pong lumaki sa Hawaii. Habang isa-isa niyang ipinakilala ang bawat miyembro, dama namin ang kanyang kaligayahan. Dua kami magtindidakan. Dito sa bayan ng Bacara, Ilocos Norte, pagsasaka ang pangunahing kabuhayan. Dito rin nagsulputan ang naglalakihang mga bahay. Animoy na sa ibang bansa ka dahil sa gara ng mga ito. Ang mga bahay na ito ay resulta ng pagtatrabaho ng maraming mga Bacareños sa Hawaii. Ang tawag sa mga overseas Filipino workers o OFW na ito ay Hawaiana, habang binansagan naman ang bayan nilang Bacara bilang Little Hawaii. Dito sa Barangay Pipias, kung saan nanggaling ang pinakamaraming Hawaiian, ay nakilala namin si Nanay Lauriana. Pinatuloy niya kami sa kanyang tahanan, kasama ang kanyang kabiyak na si Tatay Irinio. Ilan lamang sila sa mga unang nagtrabaho sa Hawaii. Ayon kay Nanay Lauriana, mahirap ang buhay sa ibang bansa. Ang balay mo nga kay ang mura ang balay mo. Renta ka mo, di 500 mga bulan. 500 23 anos may namin ano. Kaya imbakar ti balay. Nga di balay na nakaskasaraan. At ako magpay-balay na gidi anak ko. Sa kapada kami mo ta ko. Ako balay na. Susunod kami yan. Susunod kami. Tamak ang penisensyaw. Freedom. Manong kami na sa nga inaan. Nakagado kami. Ikwinento rin ni Tata Irinyo ang kanyang karanasan. Narukatan ti sa nga, dakanitin muna simbag pati Hawaii, ibinatas ti gubata. Ang pasanti 1950 sa ready, nakakapin yan, tinakapasubwak ka. Kada kauna sa. Hindi raw biro ang magtrabaho sa Hawaii. Kapalit ng asenso ang matinding sakripisyo. Sa kasamaang palad, hindi na pagpatuloy ni Tata Irinyo ang pagtatrabaho dahil sa isang aksidente. Panbalat tituk-tuk tiluan sa pala nagday bakas tani. Ne pun dia nanti kun tuk-tuk timut se. Rimba bo sampai na laptop di. Kamu yun ni kumpatri abdo ka bilas pada Hawaii di. Dahil dito, napilitan siyang umuwi sa Pilipinas at magpahinga. Ang pagsisikap na naumpisahan niya at ni Lauriana sa Hawaii ay pinagpatuloy ng kanilang mga anak na ngayon nakararanas na ng tagumpay. At tulad ng ibang mga Hawaiano, ibinahagi nila ang tagumpay na ito hindi lang sa pamilya, kundi pati na rin sa barangay. The last December 29, 2007. And then, marami naman dumating na galing Hawaii. Nag-contribute sila ng mga sobre.
Sabi pa ni Kapitan, humigit kumulang na 60% ang mga Hawayanong galing sa Barangay Pipias. Baka nga raw mas marami pa ang mga Hawayanong taga Pipias kaysa sa mga natira dito sa barangay. Pero malayo man ang mga Hawayano, nananatili rito ang kanilang mga puso. Sa katunayan, tumulong sila sa paggawa ng mga kalsada at sa pagpapaayos ng kanilang barangay hall.